Another day, another J. Fern's wife story. Kaninang umaga pumunta ako sa brooder para ilabas sana sa kahon ang mga sisiw, pero pagdating ko ayan nakalabas na pala sila lahat. Nagkakagulo na at nanghihingi na ng patuka at inumin. Gutom na sila at uhaw na. Kaya ayan kinuha ko ang patukaan nila at nilagyan ng feeds bago ipinasok doon sa loob ng brooder. Nagkagulo na ang mga sisiw, hindi ko maipasok ang patukaan nila dahil umapak na sila doon. Gutom na talaga ang mga sisiw. Nakakatuwa itong mga sisiw na ito, masisiglang kumain. Ito namang mga bagong tali dito sa gilid ay lumipat na naman sa bintana itong isa. Umaga na yan lumipat sa bintana. Pero yung dalawa nakahapon pa rin sa hapunan nila. Gustong gusto niya talagang nakahapon dyan sa bintana. Yung nasa unahan lang, hindi abot yung kanyang tali kaya hindi makahapon sa pasamano. At nagpatuka na nga ako ng mga manok. Yung mga alpas na broodhen at mga nakakulong na inahin ang una kong pinatuka. Maaga uling umalis si J. Fern kanina at nagpunta sa manukan. Usually bago magtanghali ay nauwi na si J. Fern, pero ngayong araw ay maghapon siya doon sa manukan. Wala naman siyang dalang ulam kaya tinanong ko kung ano ang uulamin niya doon. Magkakatay na lang daw sila ng manok. At nung nagpainom ako ng mga manok, nakita ko yung isang itlog nasa isang sulok. Hindi ko alam kung aling inahin ang nangitlog dyan, pero ang nakita kong nakatambay doon sa malapit ay yung dalawang ARL na inahin. Mahabang itlog, baka sa white. Kanino kayang itlog yun? Babalikan ko yan pagkatapos kong magpainom ng mga manok. Lalagyan ko ng pugad at tsaka bubong para hindi mabasa ang itlog pag umulan. Maya-maya pa ay nangitlog na pala ang aming golden boy pullet. Kailangan kong kolektahin yan agad dahil baka mabasag. Laging nakaykay dyan ang inahin, pati ang broodstag. Nangitlog na ang pullet. Naggaling kay Ma'am Roxy. Mainit pa ang itlog. Ayan, ganyan na ulit ang naiipon namin. Ito yung sa 5K sweater, black laba. Ito, galing kay Ma'am Roxy na pullet. Pagkatapos nga ay inumpisahan ko ng lagyan ng pugad. Bago ko lagyan ng pugad ay pinutol ko muna ang mga dahon ng niyog na nakalaylay. Pagkatapos ay nilagyan ko ng isang hollow blocks na pagpapatungan ko ng pugad. Nilagyan ko rin sa gilid ng isa pang hollow blocks para hindi gumiwang yung pugad. Ayan, may pugad na. Nilagyan ko ng bubong na yero para hindi mabasa kapag umulan. Para hindi mabasa kapag umulan. Lagyan ko ng yero. At bago nga pala magtanghali ay kinuha ko ang mga sisiw sa brooder. Nakakatuwa ang mga sisiw. Nung binaba ko ang kamay ko sa brooder, sumalubong ang mga sisiw. Kaya ayan, nahuli ko agad sila. Maamo ang mga sisiw na ito na sanay kasi laging hinahawakan kapag hapon pag ilalagay sa kahon. Dadalhin ko sila sa harap sa damuhan para hindi sila mainitan. Mainit kasi dyan kapag hapon na, kaya halhal ang mga sisiw. Halhal na naman. Nalagay ko sila dun sa damuhan. At yan, dito sa harap sa damuhan ko inilipat ang mga sisiw. Naninibago na naman ang mga sisiw dahil may damo ang kanilang inaapakan. Maganda rin sa sisiw ang nakakapanuka ng mga damo. Naninibago pa ang mga sisiw pero maya-maya yan ay makukulit na naman. Hindi na agad sila kasya doon sa scratch pen na pinaglagyan ko. Hindi sila makakalabas. Yung kanilang patukaan ay sa labas ko na lang nilagay para hindi nila maapakan, pati yung tubig. At yan, nag-umpisa na ngang magkulitan. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!